Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabayan ng kalinagan ni Banal na Santa Maria. Mula sa isyong ating nakalap ay hinggil sa issue ng House Panel to draft laws to support PBBM bloodless drug war. So yun. Ang ating mambabatas mula sa kay Representative Dan Fernandez ay nais na magpasa ng batas para suportahan ang bloodless drug campaign ni PBBM o Pangulong Marcos. According sa ilang mambabatas ay kanilang titingnan kung ano ang magagawa nila sa pagsuporta dito. Ayon sa isang mambabatas, kahit hindi na magpasa pa ng batas in bloodless drug campaign, ito ay nasa pag-iibayo ng ating pulis at nasa isip nila kung ano ang hakbang na gagawin nila ay bloodless against drugs. So yun. So yung ating yung ating pamahalaan ngayon mula doon sa mga babatas ay nais na magsulong ng batas na sususog doon sa bloodless campaign ng ating drug war, bloodless campaign ni PBBM o ni Pangulong Duterte, na mas less doon sa nakaraan na pagpapatuloy ng drug war ng ating Pangulong Duterte. So ngayon itong kay PBBM bloodless naman to. So ngayon nais tulungan siya ng mababatas para may pagpatuloy yung pagsugpo sa droga na bloodless yung kanyang kampanya na ito. So ang ating PNP o enforcement ay malaking drug shipment o halaga ng droga ang nahuhuli nila o nasa bilyon halaga ito. So yun yung improvement ng ating PNP ngayon, o ng enforcement mula PDEA, PNP anti-drugs na bilyon droga yung nahuhuli nila o nasasabat nila at nasa kanilang mga dito sa bloodless drug war na ito. So yun yung naging daloy ng kanilang pagsugpo sa droga. So ayon pa rin sa ating PNP ay bumaba ng 52% ang fatalities na napapaslang sa drug campaign. So bumaba ng 52% yung fatalities na napapatay doon sa drug campaign nila. So yun, malaking baba yun, halos 50%. So siguro kung 10, 5 na lang yung namamatay sa drug campaign nila dahil isinusulong nga nila yung ni PBB may bloodless drug war o drug campaign. So ngayon, ang The Critics Promotions at People's Anti-Crimes Promotion, yung ating anti-criminality promotions, ay mari sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. Sa isyong ito, na pagbasa ng batas para suportahan ang bloodless campaign ng ating PNP mula mambabatas ay ang ating side dito ay gawin ng ating kongreso kung ano ang maitutulong nito suporta para sa bloodless campaign ng ating Pangulong Marcos against drugs. So yun yung ating voice doon. So, gawin ng ating mambabatas yung effort dito para makatulong sila sa kampanya ng ating pamahalaan kontra droga na bloodless. So sinusuportahan natin yung bloodless campaign na yan at hulihin supili ng droga nang walang dumadanong na dugo o pilitin na walang mapatay sa kanilang paghuli ng mga sindikato, lalo na yung sindikato. So may iwasan yung bakbakan o kanilang ma-search na maayos na walang nangyayaring barilan o hindi na mapatay kung nagkaroon man ng enkwentro. So sana mahuli nila na maayos at yung malaking shipment o yung mga sindikato kanila makasuko madala nila sa korte.
makulong, mapanagot, at matigil yung droga na yan sa bansa, yung pag-iwan ng droga. So yun ang maganda ron. At mahusay na mababa o halo 0% ang fatalities dito sa kampanyang ito. Subalit ang halaga ay masupil at nahuhuli ang mga sindikato mula drug lords o drug makers at maging padrin nito sa pamahalaan at iba't ibang involved in drugs. At ang mga droga ay nahuhuling kasama nila at hindi puro droga lang ang nasa sabat at wala ni anino na mga drug lord at siyang nagpapaikot ito sa bansa. So sana mabuwag ng ating PNP sa bloodless campaign nito yung mga sindikato na walang dumadaan ng dugo, nadadala sila sa korte, nalilitis, napapanagot. Syempre hindi lang yung yung nababalance shipment lang na puro mga lang, yung mga nagdi-deliver lang yung kanilang nahuhuli at hindi mismo yung sindikato. So dapat mabuwag din pati sindikato. Kasi kung droga lang, kung papaulit-ulit lang sila, o dapat mabubuwag yung sindikato na huhuli yung mga drug lord or mga drug pushers na hindi naman dumadanak yung dugo o hindi na pinagpapatay yung mga pusher, drug lords, kundi pilitin nila na mahuli sila ng buhay at mapanagot sa korte. So yun yung dapat na maging aim in bloodless campaign. So gawin ng ating pamahalaan yung pinakamabisa nilang magagawa para ganyan yung mangyari sa paghuli ng droga. At yung mga addict, yung mga drug users, so ma-rehabilitate sila o mapagbago sila. Yan. O rehabilitate yung dapat ng i-rehabilitate na drug users. At kung merong mga bago pa lang, so siguro mapagbago sila. Through barangay, barangay badak yata yung barangay drugs council nila ron. So kung mapagbabago nila ron yung mga user, so mas maganda yan, doon na lang sila abuti ng kanilang counseling, hindi na ron sa rehabilitation. So ngayon, kung talagang talamak, dalahin sa rehabilitation para mapagbago dahil yan health problem kung na-addict. So kung nakagawa ng krimen, so yun ang papanagutan nila, yung krimen na nagawa nila para sila ay makulong. So yun yung gawin sa mga drug involved. Ngayon, wag idamay na parang kagaya noon, may napapatay na mga addict, may napapatay na mga drug user. So palabas nila lalaban or mga street pusher, mga ganun. So pilitin ng ating PNP at lahat ng enforcers na masunod ang batas at human rights at pag-ibayuhin ng ang kanilang skills in operations upang walang maging fatalities o manasin ito in suppressing drugs or drug syndicates or involved dito. Maging padrino sa pamahalaan na maaaring official na enforcers or politiko, etc. Kagaya ng isiniwalan ni Pangulong Duterte ng nakaraan na mga general, mga politiko. So sana mahuli nila yung mga ganyan mga padrino at mga kaisa sa sindikato ng droga na nagpapikot ng droga sa bansa, sila ay madala sa korte at maikulong, mapanagot doon sa kanilang pagiging involved sa droga o kung sila nagpapadrino, nagpapalusot ng droga or sila mismo ang nagtutulak o gumagawa ng droga sa bansa o may import ng droga. So kaakibat sila ng mga drug lords yan. So kung kaakibat sila dan, so dapat sila ay kulong mula doon sa mga ninja camps na yan. So maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang ating pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimayan ng mabuting balita. At ang pamahalaan ay mamahalan ng mabuti at makatarungan at patas at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at iwasan ang paglabag sa batas. Sa gayon, makapumumuhay tayo ng mapayapang, ulad at masagana at higit sa lahat ay may kaligtasang spiritual. So yun. So maliwanagan ang pamahalaan at mamahalan ng mabuti, makatarungan. Mamaya sumunod sa batas at higit sa lahat ay sundin yung mabuting balita at masunod natin yung pamahalaan. At makapamahalan ng mabuti yung pamahalaan at tayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. So muli, sana nakapagsabuhos naman ang Tagnitis promotion ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.